Hi guys! Good morning ulit sa inyo. Magandang araw. Guys, may lang ako. Bali, nung nakaraang araw, may nakakwentuhan ako na isang Grab driver. Sabi niya, kasi nagdi-DIY siya. Ano daw ba yung check? May tinatanong siya nakikita niya sa YouTube. Ano daw ba yung check na tinatanggal isa-isa yung mga connector dun sa makina natin? Yung sa injector, yung sa hindi niya alam yung tawag doon, pero alam ko sa ignition coil yung tinatawag niya. Ano daw ba ang chine-check? Bakit daw ginagawa yun? Iniisa-isang tanggalin. Kasi madaming video noon sa YouTube. Na-get ko naman yung ibig niya sabihin. Ayun guys, yung proseso na yun is ginagawa madalas pag yung makina natin ay may palag. Yung mabibrate yung makina natin. Kung tawagin sa mga local term is yung palag. Ibig sabihin parang mamamatay yung makina tapos ang lakas ng palag nung makina. Ayun. Ang ginagawang unang step ng pag-check doon is yung sinasabi na nga yung tinatanong nung katropa natin. Ang tawag doon guys sa termino doon is yung power balance test. Ibig sabihin, kailangan i-check natin yung balanse ng power ng makina. Kasi, halimbawa, kagaya ito sa Vios, mayroon siyang 4 na silindro. Dapat yung 4 na silindro na yon, yung cylinder is pantay-pantay ang binibigay na power ng bawat isa. Kasi, pag hindi pantay, halimbawa, yung isang cylinder doon is medyo mahina yung power na binibigay niya, ang resulta nun, magiging palag yung makina mo. Mabibrate. Yung parang kinakapos. Dahil yung sasakyan natin is nilikha yan para magbigay ng power ng equal power. Pantay-pantay para maging smooth yung makina niya. Hindi naman maiwasan yung vibration. Talagang may vibration. Pero yung minimal lang na vibration. Yun yung dahilan. Natin guys, ano ko sa inyo kung bakit ginagawa yon. Paano ginagawa yung power balance test. Unang gagawin natin guys is kailangan andar yung makina. Dahil i-check natin yon. Ayun, i-start natin. Okay, tatay doon. Binuksan ko na to guys. Tatanggalin natin tong cover. Okay. Para ma-check natin kagayang niyang guys, no, nakikita niyo no. Walang vibration, makita niyo hindi gumagalaw. Iyan yung normal. Na dapat andar ng makina natin. Kasi kung may palag, nakikita niyo pag yung may palag ang nahalos gumagano niya no, lakas ng palag. Ibig sabihin, hindi balance yung power na ibinibigay ng cylinder natin. Bawat isang cylinder natin. Paano mo malalaman guys yung number ng cylinder natin is ito. Malalaman mo siya dito sa ito yung tinatawag na ignition coil. 1, 2, 3, 4. Sa ilalim nito mayroong spark plug. O kaya yung intake manifold niya 1, 2, 3, 4. Nakatutok yan sa kada cylinder. Yun ay lang naman, pahapyaw lang. Ibig sabihin tong makina natin Vios is 4 cylinder. Kailangan niyang 4 na cylinder niyan is pantay-pantay ang binibigay na power. Walang patay na cylinder. Ano-ano ba yung dapat natin tanggalin para ma-check natin o makapag-conduct tayo ng power balance test? Bawa palag to guys. Ma-check natin kung gumagana ba lahat ng cylinder. Ito, meron tayong dapat tanggalin. Ito. Pwede natin tanggalin dito itong connector ng ignition coil na 4. Ito, may connector yan guys. Pangalawa is yung sa injector natin. Ito, 4 din yan, hindi nyo nakikita. 1, 2, 3, 4. Ito yung responsible yung injector sa pagbibigay ng fuel. Ito naman responsible sa pagbibigay ng kuryente. Nasa ilalim nito yung spark plug. Ayun. Explain ko sa inyo guys sa pinaka mas maunawaan yung paraan. Pag tinanggal natin guys yung isa man sa connector nitong ignition coil or yung
injector dito, obserbahan nyo, dapat yung tunog ng makina, niya is magbabago. Dapat magdadrop yung power niya, magbabibrate. Bigyan ko kayo ng sample nito ha. Tatanggalin natin tong injector number 4. Ito guys, dapat magbabibrate yan. Ayan o, kita nyo, nanginginig. Di ba? Ibig sabihin, gumagana tong injector na to. Gumagana tong ignition coil na to, may kuryenteng pinoproduce siya. Tatanggalin ko na naman tong isa. Ito. Medyo matigas. Ayan guys, to. Tinanggal ko, di ba? Nagba-vibrate na naman. Ibig sabihin, okay tong cylinder na to. Guys, take note ha. Lalabas yung check engine natin sa dashboard dahil binunot natin itong mga connector dito na umaandar yung makina. Pero normal yan, i-erase na lang natin siya mamaya dahil ito is test lang naman. Ayun, na-check natin guys, gumagana to. I assume na lang natin na wala naman talagang problema to, bali demo lang naman to dahil kita nyo naman okay yung makina, wala siyang palag. Ngayon guys, pag tinanggal ko to, nag-vibrate siya, ibig sabihin dinisable natin tong isang cylinder, number 4 cylinder. Kaya nagpalag siya. Kasi hindi na nga naging balance yung power na binibigay ng 4 na cylinder, yung isa na matay. Ibig sabihin okay to guys. Hindi to yung pinagmumulan ng palag. Ngayon, kung tinanggal ko to at hindi nagbago yung power ng makina, ibig sabihin hindi to gumagana. Mapalag pa rin, ibig sabihin hindi gumagana to. Dalawa yung pwede natin panggalingan. It's either ignition coil, ito yung coil pack na tinatawag niya, or yung spark plug. Paano naman natin malalaman yung spark plug ang problema? Ayun, kaya nakikita nyo guys na pag tinatanggal nila to, pinagpapalit-palit nila. Matetest natin to. Halimbawa, itong isang cylinder number 4 na to, tinanggalan ko ng connector, hindi nag-drop yung power, hindi na bago yung tunog ng makina. Dalawa yung pwede nating pagsuspetsahan. It's either ignition coil or yung spark plug. Paano naman natin may eliminate o mapipinpoint kung yung spark plug ba o yung ignition coil yung problema? Tatanggalin natin to guys, tapos papalitan natin ng bago. Bawa itong ignition coil na number 3, lilipat ko dito sa number 4. Ngayon, pag nilipat ko dito tapos umokay itong cylinder na to, pagtanggal ko ng connector is nag-drop yung power niya, nag-vibrate. Ibig sabihin, itong ignition coil ang problema. Kailangan nating palitan. Ngayon, nung pinalitan ko ng bago to, hindi pa rin nagbago, ibig sabihin, spark plug. Pwedeng sunog na spark plug niya. Dahil pinalitan natin ignition coil, hindi pa rin nagbago. Ayun lang guys, pagpapalit-palitin nyo lang to para ma-pinpoint nyo kung spark plug o ignition coil. Dahil ang trabaho ng spark plug natin is ignition coil, nagbigay ng kuryente, tapos yung kuryente na yon, ang output nun dun sa spark plug. Dun sa electrode na spark plug, dun siya magi-spark para sunugin naman yung gasolina na ibinibigay nitong injector natin. Ayun, bakit naman tong injector kailangan din tanggalin? Para ma-check natin kung gumagana ba tong isang cylinder na to o yung specific cylinder. Dahil yun nga guys, ang trabaho ng injector ng makina natin is mag-supply ng fuel. Ngayon, kung yung injector natin is sira, hindi nagsusupply ng fuel, o kaya barado na, kahit may kuryente na ibinibigay sa spark plug, nag-i-spark siya. Kung yung injector naman is hindi nagbibigay ng tamang amount ng fuel, magiging palag din yung makina natin. Hindi rin balance yung power. Mahina yung power na binibigay ng isang cylinder. Ito, titingnan ko guys, tatanggalin natin injector. Dapat yung power is magdadrop din. Matigas.
Ayan guys, oh. Tinanggal ko yung injector. Ayan, nag-drop, no? Oh. Ayan, oh. Okay na uli. Tinanggal ko yung connector na injector. Ibig sabihin, tong 4 cylinder na to, number 4 cylinder, is nakakatanggap ng tamang fuel para mag-produce ng tamang power din. Katumbas nung tatlong natitira. Kaya, yung andar ng makina natin is smooth lang. Ayan, gumagana siya ng tama. Ayun. Guys, pero yung pagtatanggal dito sa mga injector is dapat wag nyo masyadong patagalin, ha. Dahil pwedeng ikasira ng catalytic converter. Lalong-lalo na dun sa kagaya to mga modernong sasakyan ngayon, mga EFI na. Ayun. Dapat sandali lang. Ayun. Bali, yun lang guys. Yun yung ibig sabihin kaya pinagpapalit-palit yung o tinatanggal yung mga connector ng ignition coil or dito sa injector. Ito guys is applicable kahit dun sa mga yung carburetor type. Sa carburetor type naman, dahil wala pang injector yon, wala pang injector kagaya nito, ang tinatanggal lang is ito lang, ignition coil, spark plug. Yan lang ang tinatanggal. Ayun lang guys. Salamat sa panonood sa YouTube channel natin. Sana may nakuha kayo na tip dito sa video natin.